Magandang araw mga kabayan, hingi lang sana ako ng lambing. Lumabas na ang bago kong album, JD Beast Mode ang title. Nariyan lang link sa comment section. Sana i-view nyo yung kanta, pakinggan at comment kayo ng hashtag JD Beast Mode. At kung hindi hassle sa inyo, sana comment din kayo kung anong nagustuhan nyo doon sa kanta. Ito ay tungkol sa pangarap. Magpaparaffle din ako ng cash prize, t-shirts, hoodies para sa lahat ng makikinig ng kanta. Muli mga kabayan, ako'y kumakatok sa inyong puso na sana suportahan nyo ang bago nating kanta. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rosana. Taong 1989, probinsya ng Bicol. Araw ng Huwebes Santo. Alas 6 pa lamang ng gabi ay nakapila na sa labas ng tahanan ni Rosana ang mga kabarangay. Halos lahat ng mga narito may karamdamang sakit o hindi naman kaya may problema sa pag-iisip. Kung sa iba ay malaki itong problema, lalo pat napakaingay sa labas ng tahanan. Ngunit kay Rosana at sa pamangking si Mikmik, natutuwa ang magtiyahin dahil ang panalangin nila sa Diyos ay makatulong sa mga nangangailangan. Pipe si Mikmik, ngunit magaling sa larangan ng panggagamot. Wala mang boses para sabihin sa lahat na isa siyang manggagamot. Ngunit napatunayan naman iyon ng isang beses na mapagaling ang kapitbahay na galing sa ilang taong pagkakaroon ng ketong. Marami itong doktor na napuntahan, ngunit ni isa ay wala namang nakagamot. Samantala nang lapitan ito ni Mikmik, nang sumunod na araw ay naging maayos na ang kalagayan nito. Dahil maliit lang naman ang barangay at maraming tambay sa lugar, madaling kumalat ang balita. Bago pa man makatulog ang magtiyahin, inabutan nila ng kaunting makakain ang ibang nag-aantay. Kinakailangan muna nilang isara ang tahanan para makapagpahinga ng maayos si Mikmik. Gigising pa ito bago sumapit ang alas 12 ng hating gabi para salubungin ang araw ng Biyernes Santo. Kapag nakalampas na ng alas 12, mag-uumpisa na itong manggamot at magtatagal hanggang alas 6 ng hapon ng sumunod na araw. Maya-maya pa, pagsapit ng alas 11:30 ng gabi, nagising na si Mikmik. Lumuhod kagad sa 7 rebulto ng mga santo sa tahanan at nagdasal. Bagamat ipinanganak na pipe, nakakapagsalita ito ng diretsyo tuwing mga dasal ang binabanggit. Maging sa panggagamot, nakakapagsalita rin ito tuwing magsasagawa ng orasyon at iba't ibang uri ng dasal. Matapos ang paunang dasal sa mga santo, dumiretso na ito sa mga pasyenteng nakapila. Isang paraan ng dalaga sa panggagamot. Ipinipikit nito ang mga mata habang nagbabanggit ng mga usal. Pagkatapos tititigan ang pasyente sa mata, tatapikin ng braso ng 3 beses. Matapos nun, mawawalan ito ng malay ng ilang minuto at kapag bumalik na sa wisyo, himalang mawawala ang sakit ng pasyente. Mga ordinaryong sakit ng kadalasang natutulungan ng dalaga. Ang mga taong may mabigat na kondisyon kagaya ng pagpataw ng parusa galing sa kaliwa, hindi niya kayang gamutin. Ayon kay Mikmik, ito ang mga bagay na nais niyang matutunan dahil dati pa man ay nasa puso na talaga ng dalaga ang pagtulong sa kapwa. Matapos ang buong araw na yun, bumalik na sa normal na buhay ang magtiya. May iilan namang pumupunta sa mga ordinaryong araw, ngunit hindi naman na ito pinapatuloy ni Mikmik. Dahil kahit anong gawin, wala talaga siyang kakayahan na manggamot kung hindi araw ng Biyernes Santo.
Ang tiyahin ni Mikmik na si Rosana, wala namang anak. Kaya mahal na mahal nito ang dalagang pamangkin. Sa katunayan, nawala ng ilang taon sa lugar ang dalaga. Ngunit hanggang sa kasalukuyan hindi alam ni Rosana ang dahilan. Nagulat na lang siya isang araw. Nasa labas na ng tahanan ng dalaga at madumi ang kasuotan. Tuwing tinatanong niya naman ang pamangkin, hindi naman ito nagkwento kahit sa pamamagitan lamang ng mga senyas. Wala itong sinasabi. Lumipas pa ang ilang buwan. Naging maayos naman ang pamumuhay ng dalawa. Hanggang sa sumapit ang isang araw. Abala sa pagwawalis ng bakuran, pinuntahan ng kapitbahay si Rosana. Mare, may naghahanap pala kay Mikmik kanina. Dumaan dito sa bahay niyo pero nataon naman na namamalengke kayo. Kaya sinabihan ko munang bumalik na lang kinabukasan. Akala ko maghapon kayong mawawala eh. Baka kako dumiretso kayo kina Marta dahil linggo. Basta mare, baka bukas bumalik sila. Wika ng babaeng kapitbahay. Narinig ito ni Mikmik. Kaya kagad itong nagyaya na umalis na muna sa lugar. Baka sa mukha ng dalaga ang takot. Kaya maging si Rosana, sinunod na lamang ang pamangkin. Kahit ilang beses niyang tanungin ang pamangkin, hindi naman diretsong sumasagot si Mikmik. Kaya nagdesisyon si Rosana na dalhin muna ang dalaga sa kabilang baryo kung saan nakatira ang matalik na kaibigan. Nung mismong araw na yon lumuwas ang dalawa ng lugar. Kahit papano ay may mga kapitbahay na nagtatanong kung saan sila pupunta. Ngunit hindi naman ito pinapansin pa ng dalawa. Pagkarating sa tahanan ng kaibigan ng tiyahin, maayos naman itong tinanggap ang dalawa. Malaki ang tahanan ng kaibigan. Mag-isa lang sa buhay. Kaya nagpapasalamat ito dahil kahit papano, meron na siyang makakasama sa tahanan. Halos 5 buwan ding nakitira ang magtiya sa bahay ng kaibigan. Ngunit bago mag-6 na buwan, nagpaalam na si Rosana at sinabing hindi na makatulog ng maayos si Mikmik sa pagnanais na umuwi sa dating tahanan. Sinunod naman ito ni Rosana at bago tuluyang umalis, labis na nagpasalamat si Rosana dahil ni minsan ay hindi sila tinuring na ibang tao ng kaibigan. Sa muling pag-uwi sa lugar, maraming nakiusyosong kapitbahay kung saan nanggaling ang dalawa. Ngunit nagdahilan lamang si Rosana. Nagbakasyon sila ni Mikmik at binisita ang iba pang kamag-anak. Samantala, tinanong nito ang kapitbahay kung bumalik pa ang naghahanap sa dalaga. Tumugon naman ang kapitbahay na hindi na muling nagparamdamang tao matapos umalis ng dalawa sa lugar. Pagkalipas ng kaunting kumustahan, pumasok na si Rosana sa tahanan at nagpahinga. Bandang 4:00 ng hapon, may matandang lalaki na nagpakilalang albularyo na pumunta sa tahanan ng dalawa. Hindi pa man ito nagsasabi ng pangalan. Kagad na itong niyakap ni Mikmik na tila matagal nang magkakilala. Pinatuloy ni Rosana ang matanda at binigyan ng tubig. Ako nga pala si Gidon, o mas kilala bilang Tandang Gidon. Ipapaalam ko lang sana ang pamangkin mo. Hiramin ko muna si Mikmik para magsanay sa bahay. Pareho naman nating alam na hindi pa biyasa ang pamangkin mo sa panggagamot sa iba't ibang uri ng karamdaman. Lalo na yung binigyan ng sumpa. Kung ayos lang sa'yo, sa kanya ko ipapamana ang lahat ng dala kong tangad. Ilang taon na rin ang nakalipas, magmula na mapag-usapan namin yan. Gayon na ang tamang panahon para mas palawakin pa ang kaalaman ng bata. Naniniwala ako sa kakayahan ni Mikmik, kaya sana ikaw din, Rosana.
Wika ni Tandang Gidon. Kaagad namang tinanong ni Rosana kung paano nakilala ng matanda si Mikmik. Ayon dito, tamang panahon ang makakapagsabi kung ano ang ugnayan nilang dalawa. Bakas naman sa mukha ng dalaga na gusto nitong sumama sa matanda. Kaya kahit mabigat man sa kalooban, nang mismong gabing iyon ay umalis na si Mikmik kasama ang matanda. Natanong pa ng Shahin kung maaari ba siyang sumama. Ngunit tumanggi ang matanda at sinabing si Mikmik lamang ang maaaring naroon. Hindi makatulog si Rosana ng gabing iyon. Hindi siya sanay na wala ang pamangkin sa tabi. Doon lamang napagtanto ni Rosana na maaaring konektado ito sa biglaang pagkawala niya nung nakaraan. Kaya kahit papano'y batid niyang hindi nito papabayaan ang sarili. Ngunit sa kabilang banda, nahihiwagaan si Rosana sa pagkatao ng pamangkin. Maraming kakilala si Mikmik sa lugar na hindi naman pamilyar sa kanya. Sa kabila naman ng lahat, sinuportahan niya ang kagustuhan ng dalaga dahil para itong bata na ilang araw kong magdamdam kapag hindi napapagbigyan. Kaya naman tanging pagdarasal na lamang ang nagawa ni Rosana. Nang sumunod na araw hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, nanatiling mag-isa lamang si Rosana sa bahay. Ayon dito, nakakalungkot man ang mga nagdaang buwan, ngunit tinuon niya ang pansin sa pagdarasal na sana'y nasa mabuting kalagayan si Mikmik. Isang araw, may lalaking pumunta sa tahanan ni Rosana, nagpakilala bilang Leryo. Halos kasing edad niya lamang ito at ayon sa Ginoo, kakilala niya si Mikmik. Ngunit hindi niya pinatuloy sa tahanan. Inabisuhan na wala ang pamangkin. Maayos naman itong umalis. Ngunit makaraan lamang ang isang araw. Muli itong bumalik sa pagpupumilit na makausap si Rosana. Wala nang nagawa si Rosana. Kinausap niya ito. Ngunit nanatili sila sa labas ng tahanan. Matagal na panahon na kaming magkakilala ng anak-anakan mo. Pareho kaming nalagay sa pasilidad ng may mga problema sa pag-iisip. Ako ang tagalinis ng kwarto at si Mikmik naman ang pasyente. Ako mismo ang nakadiskubre sa kakayahan niya. Minsan ko siyang nakita. Napagaling niya ang kapwa baliw. Sariwa pa sa isipan ko, bigla niyang tinapik ng 3 beses yung lalaki. Nawala ng malay. Pagbalik sa wisyo, doon lang bumalik ang tamang pag-iisip. Kaya magmula ng araw na yon, isa sa mga amo namin ang nagdala sa anak niya kay Mikmik. Pero hindi rin alam kung bakit hindi niya yun napagaling. Usap-usapan pa nga isang araw makalipas ang panggagamot. Binawian daw ng buhay. Dahil sa sobrang takot ng dalaga, naisipan niyang tumakas sa pasilidad. Naawa ko kay Mikmik. Alam kong hindi magdadalawang isip ang amo naming barilin siya. Kaya tinulungan ko siyang tumakas pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit siya napunta sa pasilidad ng mga baliw. Maayos naman yung pag-iisip ng dalagang yun. Wika ni Leryo. Nagdadalawang isip si Rosana. Hindi niya alam kung maniniwala ba sa kausap. Maya-maya pa, nang akmang magtatanong pa sana siya kay Leryo, napalingon ng dalawa. May nagsalitang babae. Paglingon ni Rosana, naroon si Mikmik. Kagad niya itong niyakap at tinanong kung totoo ba ang mga narinig. Tumango naman ang dalaga habang umiiyak. Samantala, sa muling paglingon ni Rosana kay Leryo, hindi niya na ito nakita. Kagad niyang tinanong si Mikmik kung nasaan ang kausap. Ngunit sinabi naman ng dalaga na kanina pa mag-isa ang tiyahin. Hanggang sa makapasok na ng tahanan ng dalawa, patuloy pa rin sa pag-iisip si Rosana sa kausap. Napaka-imposible na bigla itong mawala. Samantala,
Naikwento niya ang lahat ng nalaman kay Leroy. Hindi naman tumanggi si Mikmik. Kinumpirma ang lahat ng nailahad sa kanya. Dahil nais pang maliwanagan, marami pa siyang binatong katanungan kay Mikmik. Ayon sa dalaga, totoo ang lahat ng iyon. Hanggang sa biglang bumagsak ang tiyahin sa sahig at nawala ng malay. Sa isip ni Mikmik, masamang lumaban ang kalabang nilalang. Hindi ito lumalaban ng patas. Sinubukang gumawa ng ritual ng dalaga upang maibalik si Rosana. Ngunit sa puntong iyon, tila nabawasan ang kanyang puwersa. Isa ito sa pinakamalagang turo sa kanya ng guro na si Tatang Gidon. Naisali na ng matanda ang mga kaalaman sa pagpapagaling sa mga malubhang sakit. Bukod dito, naibigay din sa dalaga ang kakayahan na kahit karamihan sa manggagamot ay hindi alam. Kaya naman nag-isip siya ng maraming paraan. Hindi nagtagal ay nakontra ni Mikmik ang pinataw na sumpa kay Rosana. Tila mas lumakas ang pandama ni Mikmik. Kaya niyang makontra ang anumang sumpang ipinataw ng mga nilalang. Maging ang palipad hangin ay nagagawa niyang harangin. Napagpasyahan muli ng dalaga na manatili sa lugar. Naging usap-usapan sa barangay ang pagkakaroon nito ng abilidad na makapagsalita sa kabila ng pagiging pipe. Hindi makapaniwala ang mga tao, ngunit hindi rin maiwasan na mapagbintangan ng dalaga na isang elemento o hindi kaya nilalang. Hindi naman ito pinansin ni Mikmik. Hindi nagtagal ay sumama na rin si Tandang Gidon sa panggagamot ng dalaga. Kaya naman ang dating Biyernes Santo lamang na panggagamot, ngayon ay araw-araw ng pinipilahan ng mga taga-baryo. Karamihan sa dumadayo sa lugar ay galing pa sa mga karatig probinsya. Samantala, hindi naman tumigil si Lerio. Gabi-gabi ay nagpaparamdam sa tahanan ng dalaga. Ngunit hindi na pinapansin pa. Kaya sa katagalan, kusa na lamang naglaho ang nilalang. Ayon sa kasamang si Tandang Gidon, ginagawa lamang ito ng engkanto dahil sa gustong makuha ang kakayahan ni Mikmik. Malakas ang dating ng dalaga sa mga engkanto dahil sa kakaibang enerhiyang nagmumula sa kanya, kaya siya gustong mapasama sa kaharian. Dagdag pa ng matanda, maswerte ang dalaga na hindi niya kailangan pang buhayin ang kakayahan dahil kusa itong ibinibigay sa kanya. Kahit sa iba pang mga kamag-anak ni Rosana, wala namang ibang may kakayahan sa panggagamot. Kaya nakakapagtaka na nagkaroon ng ganitong katangian ang pamangkin. Lumipas ang ilang taon. Naging mas malakas ang kombinasyon ni Mikmik at Tandang Gidon. Kaya maging ang mga politiko sa lugar, sila ang dinadayo kaysa pumunta sa ospital. Hanggang sa mas malalaking tao na ang dumadayo para lamang makapagpagamot sa dalawa. Isang umaga, isang grupo ng mga dayuhan ang pumunta sa tahanan ng dalaga. Kaagad naman itong pinapasok ni Rosana. Inantay muna ng mga tao na matapos ang kasalukuyang ginagawa ng dalawa. Matapos nun, may lalaking naupo sa harapan ni Mikmik. Matikas ang pangangatawan. Mahaba ang buhok. Malalim ang boses. Hindi naman nagdalawang isip si Mikmik. Kaagad nitong hinawakan sa kamay. At ayon sa dalaga, maayos naman ang lagay ng lalaki at wala namang kailangang ipagamot. Hanggang sa bigla na lang tumayo ang lalaki, humarap sa mga nakapilang taong nagpapagamot. Nakita niyo na, walang kakayang manggamot ang babaeng to. Hindi niya nga kayang mahanap ang sakit ko. Peke ang babae, pati na din ang matanda. At para sa kaalaman yung lahat, siya mismo ang pumatay sa anak ng kapatid ko. 10 taon na nakakalipas.
Dahil sa narinig, hindi maiwasan ng mga tao na magbulungan. Nanatiling walang imik si Mikmik, pati na din si Tandang Gidon. Hinayaan lamang nila na magsalita ng kung ano-ano ang lalaki. Maya-maya pa ay humugot ito ng baril. Nagtakbuhan ang mga tao sa lugar. Sumigaw naman si Rosana, ngunit sinenyasan ito ni Mikmik na kumalma. Nagsalita naman ang lalaki na kinakailangang sumama ng 2 manggagamot sa kanya. Pumayag naman ang mga ito. Ibinili ni Mikmik sa Shahi na huwag mag-alala dahil hindi naman niya papabayaan ng sarili. Nagawa pang makiusap ni Rosana na huwag nang ituloy ang pagkuha sa 2. Ngunit ganun na lamang ang galit ng lalaki. Wala nang nagawa pa ang Shahin. Halos lahat ng kapitbahay nakita kung paanong kinuha si Tandang Gidon at Mikmik. Matapos ang araw na yun, ilang araw na balisa si Rosana. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa na babalik ang 2. Lumipas pa ang ilang araw. Hindi na ito nakatiis pa. Nagpasama sa mga ibang kabarangay na hanapin sa lugar si Mikmik at Tandang Gidon. Ngunit ni anino ng mga lalaki, hindi na nakita pa ni Rosana. Kumalat din ang balita sa lugar na ito ang kabayaran ng 2 sa pagkakaroon ng kakaibang katangian. Dagdag pa ng iba, makapangyarihang tao ang pamilyang iyon, kaya kahit anong gustuhin sa kagalit ay magagawa nito. Maging ang mga otoridad ay walang nagagawa sa pamilya. Sa lahat ng mga narinig, tila nawawala na ng pag-asa si Rosana na muling makikita at makakasama ang pamangkin. Lumipas pa ang ilang taon. Tumanda na si Rosana. Bigla na lamang may lumapit sa kanya na binata. Niyaya siyang sumama sa isang lugar. Hanggang sa mapadpad sila sa malaking tahanan. Dito natagpuan si Mikmik na isa pa ring manggagamot. Kagad niyang niyakap ang pamangkin. Tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Ayon kay Mikmik, hindi naman sila minaltrato ng mga taong iyon. Bagkus ay binigyan sila ng pagkakataon na patunayan ang sarili. Dahil sa pagiging dalubhasa sa larangan, nagamot nito ang isa pang kamag-anak ng lalaking kumuha sa kanila. Doon niya napag-alaman. Binigyan ng pataw ng mga engkanto ang pamilya dahil minsan itong ginambala ang buong tahanan ng mga elemento para lamang gawing negosyo ang lugar. Kaya naman, sa kasalukuyan ay bumalik na si Mikmik sa lugar ng mga baliw. Pinili nitong manatili sa lugar para gamutin ang taong nawala sa pag-iisip dahil sa pataw ng parusa ng mga engkanto o iba pang nilalang. Isa-isa itong ginagamot. At ayon sa dalaga, kahit kailan hindi magagamot ng sayantipikong paraan ang sakit na nagmula sa kalikasan. Samantalang nang tanungin naman kung nasaan na si Tandang Gidong, malungkot na ibinalita, namatay na ito dahil sa katandaan. Dahil sa nalaman, napanatag na ang kalooban ni Rosana, kagad nang umuwi ng tahanan. Masaya siya na muling makita ang pamangkin. Si Mikmik na lamang ang dumadalaw sa tahanan ni Rosana dahil hindi na kaya pa ng matanda ang napakalayong biyahe. Hanggang sa ngayon, tuwing may nagtatanong kung nasaan ang pamangkin na itinuring na sariling anak, abot ngiting ibinabalita ni Rosana nang gagamot pa rin ang pamangkin sa ibang lugar. Paminsan nakakalimot na sa ibang bagay dahil sa katandaan. Ngunit ni minsan, hindi niya nalimutan ang milagrosang pamangkin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Wanda.
Taong 2016, Maynila. Kilalang doktor si Wanda, pero ang hindi niya maipaliwanag, tila hindi niya gusto ang pinag-aralan. Naabot niya na ang dulo ng tagumpay sa pag-aaral ng medisina. Pero may mga bagay pa rin sa paligid na hindi kayang tukuyin ng sensya. Ang lalim naman ng iniisip mo. Alam mo, sa palagay ko kailangan mong magpahinga. Puro ka trabaho eh. Paano kung magbakasyon ka kaya muna? Para hindi sobrang bigat ng dinadala mo. Hindi naman abala sa ER, di ba? Wika ni Dr. Cruz. Ewan ko ba? Baka nga tama ka, kailangan ko munang magpahinga. Buong buhay ko nanggagamot na ako eh. Kaso parang hindi ako para dito. Pakiramdam ko may mga bagay na nagpapabigat sa loob ko eh. Sa tingin ko, hindi ako nabibilang dito eh. Tugon ni Wanda. Hoy, wag kang magsalita ng ganyan. Isa ka nga sa pinakamagaling na doktor eh. Hindi lahat ng doktor natutuko yung sakit ng pasyente. Ikaw nga, parang isang tingin mo lang. Alam mo na yung gagawin mo eh. Halika na nga, nagugutom na ako eh. Kumain na muna tayo. Tama na yung pag-iisip mo. Tatanda ka na mabilis niyan eh. Wika ni Dr. Cruz. Natawa si Wanda sa sinabi ng kaibigan. Sumagi sa isipan niya na magbakasyon muna sa probinsya. Mula nang magkaisip, hindi man lang niya nakasama ang lolo't lola. Sa Maynila na ito lumaki dahil sa mga negosyong hindi maiwan ng mga magulang. Buong oras ng mga ito ay nagtatrabaho, habang si Wanda naman ay nakatutok lang sa pag-aaral. Dahil sa dami ng ginagawa ng mga magulang, ni hindi man lang nila naikwento kung ano ba talaga ang ugat ng pamilya. Ang alam lang niya, buhay pa ang lolo't lola. Interesado siyang malaman kung ano nga ba ang pinagmulan. Kumuha ng isang buwang bakasyon ang dalaga. Pinayagan naman siya ng pagamutan dahil sa ilang taong pagseserbisyo. Ito pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na ninais niyang magpahinga. Ilang araw ang nakalipas, nagpaalam din ito sa mga magulang upang umuwi ng probinsya. Nagulat pa ang mga ito kung bakit biglaan ang pagpapasya ng dalaga. Ang sabi ni Wanda, gusto niyang makilala ang lolo't lola na ni minsan ay hindi na ipakilala sa kanya. Ano bang naisip mong bata ka? Hindi mo alam kung anong mangyayari kapag ginawa mo yan. May malalim kaming dahilan ng tatay mo kung bakit ayaw ka naming ipakilala kina... Basta anak, hindi lang ito usapin ng negosyo. Kung bakit tayo nandito sa malayo? Wika ng ina. Naitago na lang natin sa pangalang Nanay Claire. Oy Claire, siguradong napapanahon na para makilala niya yung pinagmulan niya. Hindi natin mapipigilan ng mga bagay lalo na kung nakatakdang mangyari. Wala tayong pagkukulang. Mga magulang lang tayo na pinoprotektahan ng anak. Patawarin mo kami anak ha, kung may mga bagay kaming hindi nasabi sa'yo. Ikaw lang yung inaalala namin eh. Kahit anong pilit naming itago, nananalaytay na sa dugo at pagkatao mo yan. Na isang manggagamot. Mabang usapin ito anak pero sige, ipapaayos ko ang lahat para sa pagalis mo. Gusto kong ikaw na mismo ang tumuklas. Wika ni Tatay Edmund. Para mo na ding pinatay yung anak mo. Hoy Edmund, alam mo kung ano mangyayari sa oras na malaman ng mga kapatid mo na yung anak mo. Naku talaga. Ayokong mag-isip ng kung ano ngayon ha. Ikaw din ang nagsabi na baka may mangyari sa anak natin sa oras na matuklasan nilang may kakayahan itong manggamot. Wika ni Nanay Claire. Ma, pa, pinag-aralan ko po yun. Normal lang siguro po na matuto ako. Ano po bang kinakatakot nyo? Malaki na po ako. Kaya ko na po ang sarili ko.
Gusto ko lang po ng pahinga. Pakiramdam ko, hindi ako bagay sa pinili kong propesyon eh. Parang may kulang. Saka kayong dalawa, pupunta lang naman ako sa probinsya para magbakasyon eh. Ano po ba yung sinasabi nyo? Wika ni Wanda. Yun nga din anak, sana una pa lang, hindi na kami pumayag na pasukin mo yung propesyon na yan. Sana gumaya ka na lang sa amin ng tatay mo eh. Hoy Edmundo, paano kung sumama na lang kaya tayo sa kanya? Hindi din ako mapapanatag kung hahayaan natin siya mag-isa. At isa pa, hindi niya kabisadong pupuntahan niya. Wika ni Nanay Claire. Hindi ko naman pwedeng iwanan yung trabaho, Claire. Lalo pat marami tayong kliyente ngayon. Ganito na lang ang gawin natin. Mauna kayong dalawa, tapos susunod ako. Pati ako, nasabik tuloy makita yung dalawang matanda eh. Ilang taon na din yung nakakalipas. Pero ganun pa man, hindi ako sigurado sa mga kapatid ko ha. Kahit naman panatag tayo na maayos sila. Nababahala pa rin ako sa magiging reaksyon nila. Pero tignan na lang natin kung ano yung mangyayari. Napatitig na lang ang tatay sa anak. May mga bagay sa loob ng ama na hindi niya kayang sabihin. Lalo pat mula pagkabata ni Wanda, hindi sila nagkwento patungkol sa kanilang angkan. Ang alam lang ni Wanda, buhay pa ang lolo't lola, maging ang mga kamag-anak. Lumayo lamang sila dahil sa negosyong bumubuhay sa pamilya. Habang tinitignan ng ama ang anak, hindi niya maiwasang malungkot o mabahala sa mga posibleng mangyari. Huminga ng malalim si Wanda para maibsan ang bigat ng kalooban. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na ang itinakdang pagbiyahe ng mag-ina. Lulan ng eroplano. Tinawid nila mula Luzon pa Visayas. Papunta sila ng Negros. Ayon sa ina, aabutin sila ng 3 oras bago marating ang lugar. Kaya napagpasya ni Wanda na umidlip. Nilagyan pa niya ng piring ang mga mata upang maayos na makasandal ang katawan. Dala ng pagod ay mabilis namang nakatulog ang dalaga. Sa kabaan ng biyahe habang tulog sa ganung pwesto, nanaginip si Wanda. Nagbago ang itsura ng lugar. Napadpad siya sa lugar na napapalibutan ng mga punong kahoy at mga halaman na hindi niya kilala. Wala siyang naaninag na tao, kahit nilibot na ng dalaga ang tingin. Sumigaw ito na tila nasisiraan ng ulo. Nakaramdam ng takot ang dalaga nang makitang naggalawan ang mga punong kahoy at mga halaman na nakapalibot sa kanya. Napalood si Wanda at nilagay ang kamay sa ulo. Proteksyon para sa mga sanga na papalapit sa kanya. Sumigaw ito hanggang sa nakarinig siya ng boses. Anak! Anak! Ano bang nangyayari sa'yo? Gumising ka nga! Ayos ka lang ba? Wika ni Nanay Claire. Kumalma si Wanda nang makita ang mukha ng ina. Masama po yung panaginip ko eh. Malapit na po ba tayo? Medyo nahihilo po ako eh. Tanong ni Wanda. Oo, malapit na tayo anak, kumalma ka lang ha. Isandal mo lang yung ulo mo. At saka huwag ka munang kumilos, baka naninibago ka lang eh. Eto, uminom ka muna ng tubig. Gutom ka lang siguro. Hindi tayo nakakain bago umalis eh. Ito kasing tatay mo, ang aga ng kinuwang biyahe. Habang nakikinig sa ina, kakaiba na ang pakiramdam ni Wanda. Tila hindi bastang hilo dahil ramdam niya na may kirot sa sentido ng ulo niya. Naisip ng dalaga na baka kulang siya sa pahinga o hindi kaya naman dahil lang sa mahabang biyahe. Ilang sandali pa, narating na nila ang papasok ng baryo. Hila ang malaking maleta. Nilagay ito sa itaas ng tricycle. Akmang sasakay na sana, ngunit biglang humilab ang tiyan ni Wanda at nagsuka.
Mabuti na lang. Walang masyadong tao ng mga oras na yun, kaya walang nakakita sa dalaga. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Malapit na tayo, konting tiis na lang. Diyan lang sa looban. Manong, baka naninibago kasi sa biyahe. Pakitulungan naman po. Lilinisan ko na lang po yung tricycle nyo, pasensya na po. Hindi maganda yung pakiramdam ng anak ko . Wika ni Nanay Claire. Walang problema, Day. Ano bang nangyari? Baka nausog sa biyahe. Uso pa naman ang usog sa lugar . Dali lang, makuha ko ng tubig. Tugon ng driver. Nagpasalamat naman si Nanay Claire sa pag-alalay nito hanggang sa maabot nila ang tahanan ng lolo't lola. Kilala pala ng driver ang lolo ni Wanda dahil sikat ito sa lugar bilang manggagamot. Ang driver na din mismo ang tumawag sa matanda para maalalayan sila papasok ng tahanan. Nang mga oras na yun, namumutla na si Wanda. Pakiramdam niya, tila may humahalungkat sa sikmura at panay ang suka. Ilang sandali pa, may lumabas na matandang lalaki. Nakangiti ito nang makita silang mag-ina. Kasunod na din ng lola. Sumisigaw pa ito sa tuwa nang malamang sila ang dumating. Naiyak pa ang mga ito sa galak nang makita ang mag-ina. Habang inaalalayan ni Nanay Claire ang anak, halos hindi maiakbang ni Wanda ang mga paa dahil nakakaramdam siya ng panghihina ng kalamnan. Inalalayan na din siya ng lola. Hindi na din ito masyadong makapaglakad dahil sa katandaan. Kasabay ng hawak ng lolo sa magkabilang balikat ng dalaga. Tila alam nito kung ano man ang dinadala ni Wanda. Apo, nasabik sila sa pagdating mo . Perla, kuhaan mo nga ng sambong ang apo mo. Hugasan mo ng mabuti . Ilagay mo sa dahon ng saging at lagyan mo ng kaunting asin. Maglagay ka din ng baga sa baon ng nyog. Kailangan niya ng panghaplas. Sige Claire, pahigain mo muna dyan sa sopa. Tulungan mo din ang nanay mo doon at ako nang bahala kay... Ano bang pangalan nito? Wika ni Lolo Betoy. Wanda po. Wanda po ang pangalan ng apo nyo. Sige po, ako na pong bahala. Tara na po, Nay. Ay, sandali lang po pala. Yung nagatid sa amin na tricycle, hindi po kami siningil. Kasi kakilala daw po niya kayo. Wika ni Nanay Claire. Ayun. Minsan na yung naging pasyente ni Betoy. Laking pasasalamat niya dahil kung hindi dahil sa ginawa ni Betoy, hindi na siya gumaling. Kaya gano'n na lang ang pagbibigay niya ng galang sa amin. Maging sa buong pamilya. Wika ni Lola Perla. Napatango na lang si Nanay Claire habang sumusunod sa matanda. Paikot ng tahanan para kumuha ng sambong. Namamangha si Nanay Claire nang makita ang iba't ibang halamang gamot na sobrang yabong sa likod ng bahay. Tila naalagaan itong mabuti ng matanda. Hinayaan niya na lang si Lola Perla ang kumuha dahil maging siya ay nakalimutan na ang itsura ng sambong. Sa tagal na naninirahan sa syudad, marami na siyang hindi naaalala. Napangiti ang matanda sa naging reaksyon ng kasama. Ilang sandali pa ang lumipas. Kumuha lamang sila ng 7 malalapad na dahon at sinunod kung ano ang utos ni Lolo Betoy. Minuto lang ang nakalipas nang maibigay nila ang kailangan ng matanda. Naupo ito sa gilid ng apo habang may hawak na kaperasong luya. Nagsasagawa na si Lolo Betoy ng pag-uusal. Inabot ng asawa ang pinakuha habang nag-uusal. Kinuha niya ang isang perasong dahon, piniga hanggang sa lumabas ang katas. Yon ang ginawa niyang panghaplas sa dalaga, sa ulo, mga kamay, hanggang talampakan.
habang ang mga natirang dahon ay itinali niya sa ulo ni Wanda. Ayaw pa sana ng dalaga, ngunit pinaliwanag ng lolo kung para saan ang ginagawa. Sumunod na lang ito dahil ayaw niyang masaktan ang loob ng matanda. Lo, pwede naman po akong uminom ng gamot eh. Nahilo lang po ako sa biyahe. At saka, pag nakakain na ako mamaya, mawawala po yan. Salamat po lo ha. Kasi parang nabawasan nga po yung hilo ko dahil sa amoy nitong... Ano nga po pala ito? Tanong ni Wanda. Sambong ang tawag dyan na po. Mabisang gamot yan sa kahit anong lagnat at ubo. Maraming tabletas na ganyan sa buteka eh. Pero iba pa rin ang epekto ng mga organikong halaman. Lalo pa kung alam mo itong gamitin. O siya, kumain na ba kayo? Perla, maghain na tayo. Kaya mo na bang tumayo, iha? Kung kaya mo na, halika sa kusina. Hindi pa din kami kumakain ng lola mo eh. Minsan, gabi na kung maisipan namin kumain. May mga araw din na dumadalaw ang kapatid ni Edmond dito. Lagi nilang dinadalang mga anak nila. Pinapaturuan sa aking manggamot. Ang problema, hindi naman matutunan ng mga pinsan mo ang turo ko. Wika ni Lolo Betoy. Balak sanang magsalita ni Wanda tungkol sa propesyon. Pinigil niya ang sarili. Naisip niya na baka kung ano ang sabihin ng lolo at subukin ang kakayahan niya. Naroon siya upang magpahinga at makilala ang pinagmula ng ama. Doon lamang nalaman ni Wanda ang alitan sa pagitan ng ama at mga kapatid nito. Ayaw nilang maputol ang tradisyon at paniniwala ng angkan. Maliban kay Lolo Betoy, na itinadhanang maging magaling na manggagamot. Inasam din ng mga anak na matutunan din ito. Ang problema, sa apat na magkakapatid, wala man lang nakakuha ng kaparehong kakayahan ng matanda. Nag-asawa na ang mga ito. Umaasang isa sa mga anak nila ang susunod sa yapak ni Lolo Betoy. Ang sabi ng lolo, nasa lahi ni Edmond magmumula ang susunod sa kanya. Doon na nagpasya ang ama na pumunta sa ibang lugar at lumayo sa pamilya. Ayaw niyang magaya sa ama si Wanda. Kaso nga lang si Wanda ang kumuha ng medisina. Ito pala ang dahilan sa pagiging mahusay niya sa panggagamot. Sa pagpapatuloy ng kwento, hapon na nang matapos silang kumain ng tanghalian. Sa tingin ni Wanda ay bumuti na ang pakiramdam niya. Hindi dahil nakakain, kung hindi dahil sa ginawa ni Lolo Betoy. Pinagpahinga na muna sila sa kwarto. Makakuha man lang ng lakas sa nawala dahil sa mahabang biyahe. Habang naroon, nakaidlip muli ang dalaga. Ng mga oras na ito, hindi lang basta panaginip ang nangyari sa kanya. Kung hindi nakita, at tila totoo ang mga halamang hindi mapigilan sa paglapit sa kanya. Pakiramdam niya, naudlot ang panaginip kanina at hindi natuloy. Nagsiyuko sa harapan niya ang mga punong kahoy at mga naglalakiang halaman na hindi niya alam ang tawag. Sa pagmamasid ni Wanda, tila may inabot ang mga ito sa kanya. At dahil hindi na nakakaramdam ng takot, tinanggap niya ito. Narinig niya na tila nagdiwang ang buong paligid. Naramdaman ni Wanda na may kuryenteng dumadaloy sa kanya. Katabi siya ng ina. Dinig na dinig nito ang biglaang pag-ungol ng anak. Kaya hindi nito maiwasang gisingin ang dalaga. Tulong! Tulungan niyo kami! Si Wanda hindi nagigising! Wika ni Nanay Claire. Ay naka! Ano bang nangyayari? Mabaging langit na po! Wika ni Lola Perla. Huwag kayong umiyak. Hindi patay si Wanda. Nagbabantay sila sa atin. Kaya kayong dalawa, lumayo kayo sa dalaga at manahimik kayo. Tugon ni Lolo Betoy.
Nanlaki mga mata ng lola. May berdeng usok na pumapasok sa bunganga ng dalaga. Akmang lalapit sana siya para hawakan ang apo. Kaso nga lang bigla itong dumilat at sumigaw ng malakas. Kasabay ng pagsigaw niya ang iba't ibang uri ng tinig na tila umieko sa buong lugar. Hanggang sa bigla na lang itong nakatulog muli. Hinawakan ni Nanay Claire ang anak na payapang natutulog. Lumapit na din ng lolo at pinulsuhan si Wanda. Dinama ang kakaibang pitik ng pulso nito. Napatango na lang ang matanda na nagpapaywatig ng magandang pangitain. Ay, sa wakas, may kapalit na ako. Siguradong siya ang papalit sa pwesto ko. Pero mas malawak at mas malaki ang kakayahan niya. Bukas, ipatawag niyo ang buong angkan para ipakilala ang bagong napili. Wika ni Lolo Betoy. Ano po bang nangyari sa anak ko? Anak, gumising ka na oh. Wika ni Nanay Claire. Gumalaw ito at minulat ang mga mata. Nagtataka siya kung bakit nakasentro ang atensyon sa kanya. Akmang magsasalita pa sana, kaso nga lang walang boses na lumalabas sa bibig ni Wanda. Nataranta ang dalaga dahil nahihirapan siyang ibuka ang bibig. Nakatingin ito sa tatlo, na tila hindi alam kung ano ang gagawin. Mangyak-ngyak pang nagtatanong ang ina kay Lolo Betoy. Pero maging ito ay walang ideya. Hinayaan na lang muna si Wanda. Inalam kung bakit nawala ng boses. Tinawagan nila ang lahat ng kaanak para sa munting salo-salo. Pinauwi na din ni Nanay Claire ang asawa at pinaliwanag ang nangyari. Kinabukasan, halos magkakasabay ang lahat na dumating. Dumiretso ang mga ito sa malapad na sala. Naroon na rin si Tatay Edmond. Hindi niya kayang tignan ng anak. Naging kakaiba ang aura. Maging ang mga mata ay halos lumabas ang ugat. Alam kong lahat kayo hindi naniniwala. Hindi pa ako pumapanaw para maipasa kay Wanda ang karunungang meron ako. Ang kalikasan. Sila mismo ang pumili sa taong pagbibigyan nila ng natatanging obligasyon. Naway kalimutan na ang anumang hidwaan sa inyo. Lalo ka na, Edmundo. Matagal na panahon na. Kinalimutan mo kami sa napakababaw na dahilan. Ang nais ko, mga anak, bago namin lesanin ng nanay niyo ang mundo, nakita kayong magkakabate. Matapos ang alitan sa pagitan niyong magkakapatid. Wika ni Lolo Betoy. Tama po kayo, Tay. Sa totoo lang, matagal na panahon nang gusto kong humingi ng tawad kaso nauunahan po ako ng takot eh. Nay, Tay, Kuya, mga kapatid ko, pasensya na kayo sa nagawa ko ha. Matapos ang araw na yun, naging maayos ang lahat. Ilang araw ang lumipas. Pinatingin nila si Wanda sa mga espesyalista. Pero tila wala naman silang nakitang problema sa lalamunan nito. Tuluyang nawala ang boses ng anak. Nung una hindi matanggap ng dalaga. Ngunit sa tuwing nananaginip ito, naisusulat niya ang isang lugar kung saan tila tinuturuan siya ng pagkilala sa mga halamang makakagamot. Sa panaginip ay nakakapagsalita ang dalaga. Iba't ibang uri ng elemento. Mga nilalang ang nakikita niya upang turuan siyang gamutin ang iba't ibang uri ng gamot. Patuloy na ng gamot si Wanda at tumulong sa kapwa. Pero hindi na sa ospital. Naroon na lamang siya sa baryo. Tinanggap niya ang kaalaman sa organikong pamamaraan. Dahil hindi lamang siya ang nag-iisip kung paano papagalingin ang mga tao. Marami siyang kasamang nilalang, mga elemento,
pati na rin engkanto. Nung una ay hindi naging madali para sa kanya. Ngunit dahil sa pag-alalay ng mga magulang at pamilya, patuloy na tumulong si Wanda sa mga tao gamit ang organikong pamamaraan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Para sa akin, anong mas mabisang paraan? Siguro mas maganda pag sabayin mo yung dalawa. Meron kang kaalaman sa mga nilalang at meron ka ding kaalaman sa modernong pamamaraan ng panggagamot. Alam nyo, marami kaming experience na ganyan sa angka namin kapag hindi alam ng mga manggagamot sa amin kung paano bibigyan ng lunas, pinapapunta nila sa doktor. At may mga kaibigan din kaming doktor na sinasabi nila, albularyo ang hanapin. Kayo ba? Para sa inyo, anong mas maganda? Kayo nang bahala sa ating comment section. Paalam. Ano ang mas mabisa sa panggagamot? Mga doktor o albularyo?